Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Rodriguez, shoutout kay RB Tuya, shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Oo, hindi na ninais ni Lynn na alamin pa ang totoo nangyari sa kanya. Kung malaman ni Lynn na siya ay nalasan ng dahil sa tubig na daladala ni Daryl. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng maramdaman ni Lynn para kay Daryl. Tuldok. At si Lynn ay nagpasya ng matulog. At si Daryl sa hindi kalayuan kay Lynn. Ito ay humiga na din. At si Daryl ay nakatingin kay Lynn at nag-iisip. Totoo ba ang lahat ng nangyayari? Mukhang si Miss Lynn ay tuluyan ng bumait sa akin. Hindi ko talaga maisip hanggang ngayon na ang kanyang magandang katawan na tulad na aking nakikita ngayon ay aking madadama ng husto. At ang kanyang mapulang labi ay aking nahalikan. Ang babae na iyan ay lubos ako kinamumuhian. Ngunit ngayon kasama ko siya sa maliit na kuweba na ito at nakikipagbiruan pa. Kailangan ko pa ba ipaalam sa kanya ang tunay na nangyari? Nang dahil sa lason na nilagay ni Charlie sa aking tubigan kaya naramdaman niya ang ganon pakiramdam na nagsanhi ng pagkasabik nito sa pagtatalik. Kapag nangyari iyon, sigurado ako ay siya ay lubos na magagalit sa akin. Ngunit kung hindi ko naman sasabihin ang totoo, tatatak sa isip niya na siya ang may gusto sa nangyari sa aming dalawa at nakuha ko ang kanyang pagkababae. Mukhang hindi ko naman kayang makita at malaman na ganon. Nakakakonsensya. Sabi ni Daryl sa tono ng may pag-aalala. Maya-maya nag-isip ulit si Daryl. Tama, bahala na kung magalit siya ulit sa akin. Kailangan niya talaga malaman ang totoong nangyari. Uunawain ko na lang kung ano ang magagawa niya sa akin kapag nalaman niya ang totoo. At kung magalit nga siya sa akin, aking titiisin na lang tulad ng dati. Medyo hindi din ako sanay na siya ay mabait sa akin. Na para bang ibang Lynn ang aking nakilala. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Tama, bukas na bukas sasabihin ko sa kanya ang totoo. Tuldok. Oo, si Daryl sa mga oras na ito ay nagpasya na sabihin kay Lynn ang totoong nangyari kung bakit ni Lynn naramdaman ang bagay na ganon kanina lang. At si Daryl ay may pag-uugaling tapat. Mas pinili niyang wag ilihim kay Lynn ang totoong nangyari kahit alam niya na pwedeng magalit ulit sa kanya si Lynn. Samantala sa kabilang panig, sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Sila Master Ken at Matandang Loss ay masyadong abala sa lugar ng mga mangkukulam. Si Master Ken ay inasay niya ang mga libo-libong sundalong elf na magbantay sa bawat sulok ng lugar kung nasaan ang mga tahanan ng mga mangkukulam na elf. Lalo na sa sagradong pagawaan. Maya-maya si Matandang Loss ay lumapit kay Master Ken. Ken, maayos na ba ang lahat? Sabi ni Matandang Loss kay Master Ken. At nang marinig ni Master Ken ang boses ni Matandang Loss sa kanyang likuran, ito ay napatingin at sinabi. Ikaw pala, Loss. Oo, nasa posisyon na ang mga kasundaluhan upang magbantay sa inyong lugar, kaya wag ka na mangamba pa, sabi ni Master Ken. At si Matandang Loss ay ngumiti at sinabi. Salamat kung ganon. Halika magkape muna tayo. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay tumugon. Mas mabuti nga, masarap uminom ng kape sa mga oras na ito, at ang dilim na bumabalot sa inyong lugar ay napakamasarap sa pakiramdam. Lalo na tayong dalawa magkasama magkape. Sabi ni Master Ken nang nakangiti. At ang dalawa ay nagpasya maglakad sa sulok ng tahanan ni Matandang Loss at umupo. Maywan muna kita dito. Kukuha lang ako ng kape sa loob. Sabi ni Matandang Loss at si Master Ken ay sumagot. Sige, mag-aantay ako. Ayaw mo bang tulungan na kita? Sabi ni Master Ken nang nakangiti. Nang marinig ito ni Matandang Loss, sinabi niya na, wag na Ken, kaya ko na iyon.
Mag-antay ka lamang dito sa labas. Ang aking apo ay nasa lugar pa ng pagawaan, kapag nakita niya tayo parehas na nasa loob ng aming tahanan baka ano ang isipin niya. Pangit naman tignan ang isang babae at lalaki ay nasa loob ng sila lang. Sabi ni matandang Lost at tumawa. Haha. At si Master Ken ay napakamot ng kanyang ulo. Kung ganun mas mabuti nga mag-antay na lang ako dito. At tumawa din si Master Ken. Haha. O siya maiwan na muna kita. Sabi ni matandang Lost. Maya-maya nag-isip si Master Ken sa pwedeng mangyari sa kanilang kung sila ay lusubin ng mga lahing demonyo. Kailangan ko ba magtungo sa God's Domain upang humingi ng tulong sa kanila at ipaalam ang totoong nangyari kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Ngunit kung gagawin ko iyon, liliit ang tingin sa akin ng mga namumuno sa God's Domain. Kahit kailan hindi namin kinailangan ng tulong ng iba. Kaya kinilala din kami ng God's Domain bilang kaibigan. Kung kami ay isang lahi lamang na wala kakayahan upang ipagtanggol ang aming lahing elf. Sigurado ako, hindi kami kikilalanan kaibigan ng hari ng God's Domain. Si Master Ken ay nag-iisip sa mga oras na ito. At mamulong ulit sa kanyang isip. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Ang lahi ng demonyo ang aming kakaharapin. Kasalanan ko ang lahat, kung hindi ako naging pabaya sa aking nasasakupan at sa buong lahing elf. Hindi mangyayari ang gantong sitwasyon. Nalagay kami sa panganib na sitwasyon. Nang dahil sa akin. Sana lang talaga may tumulong sa amin na ibang nilalang tulad ni Sect Master Daryl at sana talaga siya si Vin. Sabi ni Master Ken sa mga oras na ito. Maya-maya bumalik na si matandang Lost at may dala-dalang kape. Nang mapansin ni matandang Lost na hindi napansin ni Master Ken ang pagbalik niya at ito ay nag-iisip ng malalim. Umubo si matandang Lost at sinabi, "Ahem, ito na po ang inyong kape magiting na aming pinuno. Kung ano man ang dahilan kung bakit napakalalim ng iniisip mo ngayon, at ating malalagpasan iyon." Sabi ni matandang Lost kay Master Ken nang nakangiti. Nang marinig ni Master Ken ang mga sinabi ni matandang Lost, ito ay bumalik sa kanyang ulirat at nagsalita. "Paumanhin kanina ka pa ba dyan? Napakasarap naman ng kape na dala-dala mo. Amoy pa lang nito ay nakakapagbigay gaang na sa pakiramdam." Sabi ni Master Ken. Nang marinig ni matandang Lost ang pabirong sabi ni Master Ken siya ay nagsalita. "Oo naman masarap talaga ang kape na dala ko, dahil ako ang gumawa, ang paggawa ko sa kape ay may halong pagmamahal, dahil mahal kita." Sabi ni matandang Lost nang nakangiti ng sobra. Nang marinig ito ni Master Ken ito ay lubos na sumaya. At tumawa. "Haha, ang galing mo na sa pananalita tulad ng ganyan. Kailan mo pa natutunan ang mga ganyan salita?" Sabi ni Master Ken kay matandang Lost. At si matandang Lost ay tumawa din at sinabi, "Hahaha, akala mo ikaw lang ang may kakayahan magsalita ng matatamis na salita. Nagkakamali ka Ken, kayang-kaya ko rin iyon." Sabay tawa haha. Nagtawanan ang dalawa. Maya-maya sa hindi kalayuan si Sophie ay nagpasya nang lumabas sa sagradong pagawaan. Nasaan na kaya sila Miss Yui? Hindi pa rin ba sila nakakabalik ni Master Ken sa aming lugar? Kanina pa sila nakaalis. Oo, hindi alam ni Sophie na si Master Ken ay nakabalik na. Dahil siya ay masyadong abala sa pagtulong sa paggawa ng elixir at mga gamot sa loob ng pagawaan. Ngunit si Yui sa mga oras na ito ay naiwan sa palasyo. Upang asikasuhin ang mga matatandang mangkukulam at mga bata. Nagpas siya maglakad si Sophie at sa kanyang paglalakad. Natanong niya ang dalawa sa hindi kalayuan. Si Master Ken ba ang kasama ng aking lola sa labas ng tahanan namin? Mukhang masaya ang dalawa na nagtatawanan. Lumapit ng konti si Sophie at napagtanto niya nga si Master Ken ang kausap ni matandang Lost. Tama si Master Ken nga. Nakabalik na pala sila sa aming lugar. Nasaan si Miss Yui? Bulong ni Sophie. At mabilis itong naglakad patungo kila Master Ken at matandang Lost. Maya-maya nakarating na si Sophie sa lugar kung nasaan sila matandang Lost at Master Ken. "Lola mukhang masaya ka ngayon, kanina ko pa kayo nakikita ni Master Ken na nagtatawanan." "Master Ken, pwede na ba kitang tawaging lolo?" Sabi ni Sophie ng pabiro. Nang marinig nila Master Ken at matandang Lost ang pabirong salita ni Sophie. Labis itong nagulat lalo na si matandang Lost. "Ikaw bata ka, ano ang iyong sinasabi, hindi ka na marunong gumalang. Hindi ka man lang bumati kay Master Ken," sabi ni matandang Lost. Nang marinig ito ni Sophie siya ay nagsalita. "Paumanhin lola, magandang gabi lolo.
Kanina pa ba kayo nakabalik? Paumanhin kung hindi ko agad nalaman na nakabalik na kayo. Dahil masyado akong naging abala sa loob ng pagawaan lolo. Sabi ni Sophie. Si matandang Los ay lubos na nahihiya sa mga sinasabi ni Sophie. Ikaw talagang bata ka. Bakit mong tinatawag si Master Ken na lolo? Hindi ka na gumalang sa kanya. Nang marinig ito nila Master Ken, si Master Ken ay tumawa. Haha, hayaan mo na siya matandang Los. Sophie, maaari mo naman akong tawaging lolo. Ngunit kung tayo lang ang nakakarinig. Wala naman problema sa akin ang pagtawag mo sa akin na lolo, lalo na kami ng iyong lola ay matalik na magkaibigan. Ngunit baka pag narinig ng iba ang tawag mo sa akin, ay bigyan nila ng maling kahulugan. Kaya sang-ayon ako na tawagin mo akong lolo pag tayo lang ang nakakarinig. Maliwanag ba, Sophie? Sabi ni Master Ken nang nakangiti. Nang marinig ito ni Sophie, siya ay sumagot. Nauunawaan ko, lolo. O di ba, lola? Nais ni Master Ken na tawagin ko din siyang lolo. Dahil alam ko naman kayong dalawa ay hindi lang pagkakaibigan ang nararamdaman sa isa't isa. Kanina lang nahuli ko kayong magkahawak kamay. Tama ba ang magkaibigan ay magkahawak ng kamay, sabi ni Sophie sa pabirong salita. Nang marinig ito ni matandang Los at Master Ken, sila ay naggulat. Ano? Sabi ng dalawa na sabay. Nakita mo kami magkahawak ang kamay. Sabi ni matandang Los. Oo, lola, kanina sa lugar ng silid tanggapan. Kaya wag na kayong magkaila dalawa. Okay lang naman sa akin na kayo ni lolo ay umiibig sa isa't isa. Hindi naman masama na ipagpatuloy nyo ang nauglat nyong pagmamahalan dati. Sabi ni Sophie, at siya ay nagsalita ulit. Aalis na ako, lola at lolo, hahanapin ko pa si Miss Yui. Nang marinig ito nila matandang Los at Master Ken, ang kanilang mga muka ay labis na namula. Nang magsisalita pa lang sana si Master Ken upang sabihin na wala si Yui sa kanilang lugar. Si Sophie ay mabilis na umalis sa kanilang harapan. At si matandang Los ay labis na nagtataka habang namumula ang mga pisngi nito at nagsabi. Ken, paano nalaman ni Sophie ang tungkol sa ating dalawa? May nabanggit ka ba sa bata na iyon? Sabi ni matandang Los kay Master Ken. At si Master Ken hindi alam kung ano ang sasabihin. At maya-maya ito ay nagsalita. Los, tama ka nga, nakwento ko sa bata na iyon ang tungkol sa atin. At kung ano mayroon tayo noon. Kaya alam niya na tayo ay dating magkasintahan bago ko pa makilala ang prinsesa ng mga elf. Ngunit nangako naman si Sophie sa akin na hindi niya iyon sasabihin kahit kanino, lalo na kay Lin. Sabi ni Master Ken na natatakot kay matandang Los. At si Master Ken ay kumamaw ng ulo. Hayaan mo na, Los. Mabait naman na bata si Sophie at makakatiyak ako na hindi niya iyon masasabi sa iba. At ano naman ang problema? Alam naman ng lahat ng matatandang elf kung ano ang mayroon sa atin dati. Ang mga batang elf tulad nila Lin at Sophie lang ang hindi nakakaalam nito. At ako ay byudo na. Wala nang masama na umibig ulit ako sa iyo. Sabi ni Master Ken na may pag-aalala sa galit ni matandang Los. Nakikita ni Master Ken ang tingin ni matandang Los sa kanya. At si matandang Los ay nagsalita. Oo, mabait nga ang aking apo, ngunit ang kanyang pag-uugali ay masyadong madaldal at palabiro ito. Hindi tayo titigilan biruin ng bata na iyon kung makita niya tayo magkasama. Sabi ni matandang Los kay Master Ken. Nang marinig ni Master Ken ang mga sinabi ni matandang Los. At napansin niya ang reaksyon nito. Ito ay tumawa. Haha, napakaganda mo pag nagagalit ka talaga, Los. Halika sa loob, may nais ako sabihin sa iyo. Tumayo si Master Ken at mabilis na pumasok sa loob ng tahanan ni matandang Los. Nais pigilan ni matandang Los sa pagpasok. Ngunit, ito ay nakapasok na. Nako talaga, ang dalawang ito. Sumasakit ang ulo ko sa kanilang dalawa ni Sophie. Bulong ni matandang Los sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!